Magandang gabi mga kabulgar, simulan na natin ang balitaan ngayong Huwebes. Arrest warrant galing sa ICC laban kay Senator Bongo nakahanda na ayon kay Congressman Pulong Duterte. Giit ng kongresista na nakatanggap ito ng isang impormasyon na meron na umanong warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bongo at sa dalawa pang pulis. Ito ay matapos magpahayag ang mambabata sa kanyang social media post na nanggaling umano ang kanyang nakalap na impormasyon mula sa isang highly reliable source. Tinawag ni Pulong ang ICC bilang political weapon na ginagamit umano ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga kalaban sa politika. Dagdag pa niya, huwag gagamitin ang ahensya ng gobyerno upang patahimikin ang mga kalaban sa politika upang pagtakpan ang malaking issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Giit naman ng DILG at PNP, wala pang natanggap ang dalawang ahensya na warrant mula sa ICC laban sa senador. Ebola outbreak sa Congo posibleng lumala ayon sa Africa CDC. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Nagpahayag ang Africa Centers for Disease Control and Prevention na maaring lumala ang kaso ng Ebola sa Congo kung saan bilyon ang gagastusin para makontain ang outbreak kung hindi agad ito maagapan. Kasalukuyan ng pumalo sa 830 ang kaso ng Bundibugyo strain ang naitala sa Congo kung saan wala pa itong treatment o vaccine. Handa naman tumulong ang iba't ibang bansa tulad ng US, France, China, Germany at South Africa upang makapaghatid ng karagdagang serbisyo. Nagbubulgar, Jenny Albason. Dalawang bangkay sa loob ng sasakyan na tagpuan sa Tarlac. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Dalawang bangkay na natagpuan mula sa isang nakagarahing sasakyan sa T-Plex southbound sa Barangay San Francisco, Tarlac nitong Miyerkules. Ayon sa ulat ng Tarlac Provincial Office, nadiskubre ang sasakyan sa nakaparada sa isang establishmento ng gas station sa kahabaan ng expressway. Wala pang inalalabas ang mga pulisya sa posibleng dahilan sa pagkamatay ng dalawang individual. Kasalukuyang itong nasa ilalim ng investigasyon. Nagbubulgar, Brian Kitson. Palasyo pinabulaanan ang paratang ni Congressman Pulong Duterte. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Miguel Banaat. Naglabas ng pahayag si Palace Press Undersecretary Claire Castro matapos maghayag si Congressman Paulo Pulong Duterte sa kanyang social media account na ginagamit ang mano ng administrasyon ng ICC upang pabagsakin ang mga kalaban sa politika. Ayon kay Castro, hindi ito panggagamit sa ICC kundi ginagawa lamang ito upang matugunan ang hiling ng mga kababayang Filipino. Dagdag pa nito, mananagot kung sino man na kailangan managot. Ginagamit lamang ang issue upang galitin umano ang mga Pilipino upang pag-usapan ang soberanya ng ICC sa Pilipinas. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Senado back to work na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Para sa Boss ng Katotohanan, balikan natin si Miguel Banaag. Matapos ang pagpili sa bagong liderato nitong Miyerkules, back to work na ang Senado ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Well, una sasabihin ko, tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. Dagdag ng senador, handa na ang Senado na ilatag ang mga LEDAC bills na kailangan ng matapos. In the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos. Kasabay nito ang paghahanda ng Senado para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa July 6, 2026. At lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters. Nagbubulgar, Miguel Banaag. At ngayon naman, pakinggan natin ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino patungkol sa pahayag ni Pulong Duterte na di umano'y ginagamit ng gobyerno ang ICC laban sa mga kalaban ng politika. Lahat naman ginagamit na ng gobyerno eh. Totoo yung ginagamit nila ang ICC. Ngayon nga, NBI nga ginagamit nila. O ang di lang nila makuha-kuha yung Supreme Court eh. Halos lahat nasa ngayon ng pamahalaan, kuha na nila eh. Nababayaran na nila eh. Pasasabihin natin na ginagamit talaga ng gobyernong to para sirain yung pangalan ng Duterte. Kasi unang-una, bakit pumasok yung ICC? Kung pwede naman yung sarili nating gobyerno. Wala ba tayong tiwala sa sarili nating gobyerno? At kailan pa natin manggamit ng gobyerno ng ibang bansa? So anong silbi ng gobyerno natin dito kung mayroon pang ICC? Di sana
nasa ICC na lang pala tayo magdidepend at hindi nasa sarili nating gobyerno. So yun lang masasabi ko. Ako sang-ayon sa sinasabi ni Pulong Duterte para laban kay kay BBM. Hindi ako naniniwala. At yan ang mga opinyong nakaalap sa araw na ito. Ako si Calcerin Bago, nagbubulgara. First day high ni Sneer, umabot ng 11 million views. Labis ang pasasalamat ni content creator na si Sneer matapos umabot sa mahigit 11 million views ang kanyang YouTube film na First Day High. Sa kanyang social media post, inamin ni Sneer na tila hindi pa rin siya makapaniwala sa tagumpay ng proyekto at sa mga artistang naging bahagi nito. Pinasalamatan din niya sina Vice Ganda, Don Bell, Enchong D, Ong Pam at iba pang personalidad na sumuporta sa pelikula. Ayon kay Sneer, isang malaking karangalan para sa kanya na makatrabaho ang mga artistang matagal na niyang hinahangaan. Armand Duplantis, certified husband na. Para sa boss ng katotohanan, narito si Mabel Veron. Hindi lang world records ang nasungkit ni Armand Duplantis dahil may panibago na siyang achievement sa kanyang personal na buhay. Opisyal nang nagpakasal ang pole vault superstar sa longtime partner niyang si Desiree Englander. Maraming fans ang natuwa matapos nilang ibahagi ang larawan mula sa kanilang wedding ceremony. Bukod sa pagiging isa sa pinakamahusay na pole vaulter sa mundo, isa na rin ngayong proud husband si Armand. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Crowd record sa PBA, binasag ng Ginebra at TNT sa MOA Arena. Para sa boss ng katotohanan, narito si Janelle Del Monte. Kasaysayan sa PBA. Binasag na mabigating koponan ng Barangay Ginebra, San Miguel at TNT Tropang 5G ang attendance record ng Liga kagabi June 17. Inulan ng hiyawan ang loob ng SM Mall of Asia Arena matapos itong punuin ng aabot sa 24,617 PBA fans para saksihan ang krusyal na Game 7 ng Season 50 Commissioner's Cup Finals. Dahil dito, opisyal nang nahigatan ang dating record-breaking crowd na 23,616 na naitala noong 2015 to 2016 Philippine Cup Finals sa tapatan ng San Miguel Beermen at Alaska Aces. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Kylie, batiin muna natin ang isa sa ating mga kolumnista, ang bagong Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Yes, sa pagkakahalal bilang bagong Senate President ng Philippines. Oo nga, balik siya sa Na-proud, di ba? Oo, isa siya sa mga pangalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. At saka ngayon, di ba, siya yung tinitingnan natin ngayon sa Senate. And syempre, nakaka-proud talaga na isa siya sa ating mga columnists dito sa Bulgar. Ayan, But more than anything, bukod sa nakaka-proud na ang bagong Senate President, kolumnista, isa sa mga kabulgar. Yes. Siyempre nakakatuwa rin na finally, magkatrabaho na ulit ang mga senador. Yes. O yun nga, di ba? So, starting na ba today? Since Thursday ngayon, di ba? Last day din ng trabaho sa Senate. Tumut ka ba kahapon sa sa special session? Oo, maraming wala sa. Medyo mainit-init ang unang no? Wala. Pagkikita ng minority at majority bloc. Pero ang dami nag-i-interview sa mga senator na, alam mo na, naggaling sa... Kung ano yung opinion nila sa bagong liderato ng Senate. Oo, ganun naman talaga, di ba? Kailangan malaman natin kung ano yung magiging, tulong dun sa bagong Na dapat everyone should cooperate. Oo, so yun. Magkakaiba man sila ng political view. Yes, isa naman ang talagang tina-target nila, di ba? Na mapagsilbihan at matapos ang problema. Oo, di ba? Na dapat ang makinabang sambayan ng Pilipinas. Yes, correct. Okay. So, balik work. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Peli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website, www.bulgaronline.com. At maaari rin kayong bumisita sa aming social media accounts. Ako si Thons Edanyo. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, iingayin pa rin ang boses ng bayan.